In this video, mag-change tayo ng status sa SSS from employed to voluntary or self-employed or OFW, pwedeng-pwede. Paano? Tara, pag-usapan natin. By the way, kung first time mo sa channel na to and gusto mo pa ng mga online tutorial videos katulad nito, please click the subscribe button. Nandito tayo sa website ng SSS, that's sss.gov.ph. At online lang, pwedeng-pwede tayong makapag-change ng status. Kung ikukumpara ko sa mga government-mandated na contribution sa atin monthly, especially sa mga nagtatrabaho, yung sa pag-ibig, pag magbabago ka ng status from employed to voluntary, kailangan pang pumunta sa branch mismo. Same sa PhilHealth, sa branch din yan gagawin. At yon yung sobrang na-appreciate ko dito sa SSS kasi sobrang dali lang and at the same time, kasabay na siya ng pagbabayad mo ng contribution, either self-employed, voluntary, or OFW nga. Gamit ko ngayon yung sa computer ko, pero kung ang gamit nyo ay yung cellphone ninyo, parehong-pareho lang din ang magiging proseso. Halimbawa na dyan, pag inopen ko yung Google Chrome o yung browser ko at isearch nga yung SSS online, meron ditong link ng sss.gov.ph. I-click natin yan. At i-click itong member login sa phone. Dito naman sa computer, click member. At mapapansin nyo, hihinga na tayo ng information about sa user ID and password. At mula dito, pareho na yung magiging itsura, yung proseso, kung ano yung mga dapat pindutin. So, kahit ano man ang gamit mo, basta nakakapunta ka sa website ng SSS, kahit tablet, cellphone, computer, or laptop pa yan, pareho lang yung mangyayari o yung mga steps na gagawin natin. So, proceed ako dito sa computer para nga naman mas malaki yung view at mag-login na tayo. So, nakapag-login na ako successfully. Sa pagpalit ng status, mas maganda na pumunta muna kayo sa member info at i-check itong member details. Dahil mula dito, malalaman nyo kung ano nga ba yung current na membership type ninyo. Nakalagay, employee. Later on, babaguhin na natin yan. So, ang gagawin na natin is, kapag magbabayad ka na kasi ng contribution mo, kasabay nang mangyayari yung pagbago ng membership type. Dito sa payment reference number, i-click ang contribution or pumunta dito sa contributions at generate PRN. Kapag magbabayad kasi tayo ng SSS contribution natin, hindi ginagamit ang SSS number. Instead, yung PRN, dahil yung PRN ang nagsasabi kung anong buwan, o kung anong quarter, o kung anong taon yung binabayaran mo. Depende sa period. Dito kasi sa SSS, pwedeng buwanan ng hulog, pwedeng quarterly, o isang bagsakan sa buong taon. Depende nga yan sa PRN information. So, ano yung sinasabi ko? Click ko na tong Generate PRN para mas makita natin. Andito yung applicable period. Ito yung mamimili ka kung buwanan ba, quarterly, o yearly. Pero bago yan, dito muna tayo sa membership type. Pwede tayong pumili dito ng employed, voluntary, or OFW. Kung ikaw na ang nagbabayad ng SSS mo, pipiliin mo ay either voluntary or OFW. Para sa mga self-employed, dahil walang option ng self-employed dito, ang pipiliin na ay yung voluntary. Pero kung sa ibang bansa ka nagkatrabaho, OFW ang dapat mong piliin. At kung mapapansin mo sa bandang taas, after you have paid the statement of account, which is yung PRN o yung contribution for this period, your membership type will automatically be changed to the selected value, which is, kapag tinuloy ko to, at nabayaran ko na to successfully, magiging OFW na yung membership category ko or membership type. Ilipat ko to papuntang voluntary at ganun din yung makikita nating reminder. So, voluntary na tayo. Again, for self-employed, ito rin ang pipilian. Applicable period, pwede kang magbayad ng January to Feb or January to March, isang quarter pala. Or pwedeng yung buong taon na. Halimbawa, hanggang December, piliin natin yan. At pipiliin mo lang yung premium mo. Halimbawa, per month, ang gusto mo lang ihulog ay yung pinakamaliit or yung minimum muna. 560 at ito yung dapat mong buong bayaran. Pero sa akin, ang gagawin ko is for the month lang. So, balik ko to sa March. Also dito, March na din. So, isang buwan lang yung huhulugan ko at 560. Huwag nyo na itong i-check itong WIS Plus kasi karagdagang ipon nyo to sa SSS na pwede magamit pag nag-retire na kayo. So, uncheck ko lang to dahil ang goal ko lang ay yung contribution monthly. And then, 560, click ko tong Submit Request. And then, click ko na tong OK. At ito na yung payment reference number. Itong PRN ang gagamitin natin sa pagbayad online. Baka ko sa PRN list, magpapakita na siya dito. Halimbawa, nakalimutan nyo or hindi nyo na-picturean yung payment reference number, okay lang kasi every time nag-login kayo dito sa SSS, pag binalikan nyo naman siya doon sa payment reference number section,
punta tayo sa contributions and then generate PRN. Andito siya, pwede nyo nang bayaran. Pag kinlik nyo tong pay, click ko tong continue, pwede nang bayaran mula dito. Pero ang gagawin ko ay hindi itong method, instead gamit yung sa GCash ko. Pwede rin sa Maya or iba pang online banking apps ninyo, halimbawa Landbank, PTO, BPI. Pwede. At bago ko nga pala to bayaran gamit yung PRN na nakikita natin dito, punta muna tayo sa member info at member details. Ang nakalagay na membership type ay employee pa din hanggat hindi tayo nagbabayad. Kahit nag-generate ka pa na PRN na pang voluntary or OFW, hindi mag-reflect yung updated na membership type. So, kailangan tapusin yung payment bago makita yung changes dito. Gamit ko naman ngayon yung sa phone ko, i-open ko na yung GCash kasi magbabayad na tayo. Mag-login lang ako gamit yung MPIN or fingerprint. I-close ko lang to. Also, kung hindi kayo marunong gumamit ng GCash, pero meron sa inyong malapit na GCash center o yung mga nagka-cash in, cash out, nag-bills payment na din, pwede kayo magpabayad doon. Ang ibibigay nyo lang ay yung PRN na generate online. Pero kung may plano kayong gumawa ng sariling GCash account, madali lang din yung gawin. Meron kaming ginawang hiwalay na video kung paano nga ba mag-sign up or mag-open account sa GCash. Napaka-convenient at napakaraming pwedeng paggamitan kung meron kang GCash account. Katulad nito, magbabayad na ako ng bills. Pwede rin bayaran yung ibang bills natin sa tubig, sa kuryente, at marami pang iba. Dito sa bills, pumunta sa government at hanapin na lang natin ang SSS. Ito siya, SSS contribution. Click natin yan. Ilagay natin ang 560. May charge nga pala to na 8 pesos dahil sa convenience fee. And then, PRN, ilalagay na dito yung payment reference number na nakita natin kanina. At payer type, ito, merong self-employed, voluntary, OFW, or non-working spouse contribution. Sa akin, susundin ko na lang yung nakalagay doon, which is in sa voluntary. Pero, kung ano yung applicable sa inyo, especially for OFW, self-employed, yun yung piliin nyo dito. Email address, ilagay ko na. And then, meron ditong bill protect, pero hindi ko yan i-avail. Kapag okay na lahat, i-tap itong next. I-double check lahat ng information kung tama, especially yung PRN. Ayaw naman natin na bayaran yung PRN ng iba. So, kapag okay na, i-tap itong confirm para meron tayong katibayan or proof ng payment. Dito naman sa SSS ko, i-refresh ko lang. Employee pa rin yung nakalagay, pero pag pumunta ako sa contributions, eto na, mabilis nag-reflect yung payment. Kanina naka-0 to, hindi ko lang napakita sa video. Pero obviously, nag-reflect na agad yung payment dito sa SSS. At kung may tanong kayo na bakit mababa na ngayon yung mga previous mataas, kung employed kayo dati, wala kayong control kung magkano ihulog nyo sa SSS. Pero kapag voluntary or self-employed, may control na kayo kung magkano ihulog nyo. At depende nga sa kita ninyo, halimbawa for this month, mataas yung kinita ninyo, pwede nyo taasan yung hulog ninyo. Pwede kayo mamili dito from 560, gagawin mong 1,050 or kung gusto mo, pwede mong gawing 2,000 yung ihulog mo sa SSS. At nakaka-apekto ng malaki yung contribution natin sa SSS lalo sa mga maternity benefit, unemployment benefit, sickness benefit, or kahit sa pagretiro natin, malaking tulong at kasama sa computation kung magkano ba yung nahuhulog natin monthly ng mga panahon na naguhulog pa tayo sa SSS. At eventually nga, pwede kayong maghintay ng few hours to another day or few days para i-check yung sa member info. Pag pinuntahan nyo ulit yung SSS online account nyo, and then punta sa member details, dapat ang makita nyo na ay membership type to voluntary. At nangyari nga ito dahil successful tayo nakapagbayad online gamit yung panibagong membership type and naghintay lang tayo, eventually napalitan na nga yung membership type natin. Clearly, hindi tayo pumunta sa branch, hindi tayo pumila. Instead, phone lang or computer ang gamit, pwede na tayo makapagbayad at makapag-update na rin ng membership type sa SSS. Sana nakatulong tong video na to. Kung oo, pakiclick ang like button at para sa iba't ibang tutorial videos, pwede nyo i-check itong nasa baba. Sana makatulong and see you sa mga next videos. Bye-bye!